Pinag-aaralan na po ng National Maritime Council ang paghahain ng reklamo sa United Nations kasunod ng pinakahuling pambabangga ng China Coast Guard sa mga barko ng Philippine Coast Guard. Pero giit nito, walang plano ang Pilipinas na tapatan ang pagiging agresibo ng China. At nakatutok si Ivan Mayrina. Sa pinakahuling agresibong aksyon ng China Coast Guard, natamo ng mga barko ng Philippine Coast Guard ang pinakamalalang pinsala. Pero ang tugon ng pamahalaan, hindi raw magbabago. Ayon sa bagong talagang tagapagsalita ng National Maritime Council na si retired Vice Admiral Alexander Lopez. Wala raw plano ang Pilipinas na tapatan ang agresibong aksyon ng China. If you're referring to more kinetic actions, that would not be to the best interest of our country and of China and even in the region. So we're looking at this approach. We can never go wrong by using this diplomatic and peaceful approach. Ipinagutos ng Council sa Philippine Coast Guard na mangalap ng ebidensya para sa posibleng paghahain ng isa na namang diplomatic protest laban sa pamabangga ng China Coast Guard malapit sa Escoda Shoal kahapon. Pero bukod dyan, ilang hakbang pa ang pinag-aaralan tulad ng paghahain ng reklamo sa United Nations. Tungo sa hakbang na ito, ginawa na ring miyembro ng National Maritime Council ang Solicitor General. Nais ding reklamo ng Council ang anilay paglabag ng China Coast Guard sa UNCLOS at ang 1972 Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea. It is actually a code of conduct among seafarers. The principle behind it is to ensure safety among vessels at the high seas especially, para hindi sila magkabunggu-bungguan. But what happened is, sila pa yung went through the extreme of putting a vessel at risk. So it's ridiculous on their part. Nangyari ang panibagong pababangga sa mga barko ng Coast Guard isang buwan matapos ang provisional arrangement para sa matiwasay na resupply mission sa Ayungin Shoal. Pinag-aaralan din ang pagpapalawak ng kasunduan sa iba pang bahagi ng maritime domain ng bansa. Ang Estados Unidos, France, Japan at Germany pare-parehong nagpahayag ng pagkabahala sa nangyaring pambabangga ng China at nanawagan na sundin itong international law at mapayapang pagsasaayos ng sitwasyon. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras.